Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si Freddy, sa Facebook/Freddy at sa YouTube channel at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe by pressing the red button below. And you are already subscribed once you press it, and it's all free. Sana babigyan nyo ako ng big likes at mag-comment po kayo in Filipino or in English. At the same time, you could refer this video or share this video to your friends and benefactors within your community so that people will understand the real issue behind this content that I'm going to take up this today. Okay? Ito po ay regarding sa controversy ng PCSO photo. No? Ipapakita ko sa inyo ang photo. Yan po. Mapapansin nyo na yan ay gawa at kinuberan ang muka ng winner to protect her security. Ang nanalo ay ang 47-year-old housewife. At may nagreklamo dahil sa damit ay nakilala yung winner. Yun ang sinasabi nila. For whatever reason, it's the word of the artificial intelligence. Artificial intelligence is being used by the agency to protect the identity of the winner. So we cannot tell who she is, kung ano man yung kanyang damit na nakita o inilagay. Wala na po tayo ron. Ang importante po ay to conceal the identity of a lotto winner receiving a check from an agency official. It underscores vulnerability in the age of artificial intelligence. At yan po ang artificial intelligence. Ngayon, ito po ang pinag-usapan nila. Yan po. So, ibig sabihin, inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again. Sinabi na kay Senator Tulfo na kailangan for security reason. Bakit paulit-ulit pa ang ginagawa mo, Senator Tulfo? Kung ikaw kaya nanalo, ilagay namin yung picture mo. Na nanalo ka, in-announce namin publicly. Hindi ka delikado ang magiging katayuan ng buhay mo. At kayong mga Pilipino, bigla niyong hinuhusgahan ang general manager ng PCSO. Maraming nakikinabang sa PCSO. At pati ang pangalan ng First Lady ay dinadagwit ni Maharlika. Sa pamamagitan lang ng picture na to, sinasabi niyo na hindi na real winner ito. Sinisira nyo ang pangalan ng PCSO. Samantalang ang daming nakikinabang sa PCSO. Maraming tao natutulungan. Yung mga cancer patient, tinutulungan nila ang PCSO. Kaya hindi dapat. Ito ang gobyerno, itong senador na to ay sinisira niya ang PCSO. Kasi meron siyang ambisyon na maging presidente sa susunod after ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hindi nga siya college graduate eh. Si Senator Tulfo, hindi siya college graduate. Marami siyang kinuha mga pag-aaral sa university but he was not able to graduate. Yan ang kanyang natapos. Walang natapos. At dito lang siya nag-aaral sa Pilipinas. Dahil sa pag-ambisyon mo maging presidente, ay sisiraan mo ang PCSO na maraming taong tinutulungan. Sayang. Hinahanga ka pa naman ng maraming tao.
part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's... Nadinig niyo ang sinasabi ni Manager Robles? But I think it has served its purpose of concealing the identity. Ikaw, Maharlika, bakit mo sinisira si Manager Robles? Ano ba naitulong mo sa mga tao dyan sa Pilipinas? Wala ka naitulong. Kundi ang sayo ay wasakin ang mga nakapaligid at tumutulong sa ating First Lady at sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala ka naitulong. Maski na ikaw ay narito sa Amerika, wala ka naitulong, kundi binawasak mo ang mga tao sa Pilipinas. Sinisira mo ang pagkakaisa nila at ikaw binabayaran ng China sa ginagawa mong yan. So at least sinaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm sorry, we're not very good at editing. Mr. Robles, hindi ikaw nag-edit niya. Ang artificial intelligence ay ginagawa na isang batikan na talagang magaling na. Yung mga programmers na nanonood sa akin, kayo mag-justify kung paano na-edit yang through the use of artificial intelligence. It's really the work of artificial intelligence. Although it's not perfect, but it's really the work of the artificial intelligence, and many more advancement will come later in the field of technology. Lumalapit na tayo sa technology. Ang Pilipinas ay halos pumapantay na when it comes to artificial intelligence because malapit tayo sa Japan. Malapit tayo sa Japan at malapit din tayo sa Amerika. Okay? Hindi na dapat ginagawang issue to. Hindi na ginagawa. Kasi marami natutulungan ng PCSO. Yung mga mamahirap dyan. Pupunta kayo sa PCSO, pagbibigyan kayo. Pag nananalo kayo, pag nanalo, okay. Pero yung security naman ang problema. Marami natutulungan ang PCSO at inaasahan ko, Senator Tulfo, na hindi ka sasama para wasakin ang Pilipinas dahil lang sa ambisyon mo maging Pangulo. Okay? Ito pa. Editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So kaya sabi ko mamaya sa executive Totoong tao yon. Pinalalabas na hindi raw tao yon. Hindi raw tao yon. Yan ang mahirap sa mga Pilipino. Inggit ang umiiral sa mga Pilipino. Inggit. Ayan. Okay? Yan. So, binabati ko yung gumawa nito kasi binigyan nila ng proteksyon at security ang nanalong ginang na 47-year-old housewife. For whatever reason, nanalo siya, congratulations. But, bigyan po natin ng full security itong ginang na to, ay mag-hire na kayo, no? Mag-hire na kayo ng mga batikan na pwedeng mag-depensa sa inyo. Mag-request kayo sa Philippine National Police na mga magagaling na police na pwedeng ay ipagtanggol. Bigyan nyo lang ng konti, no? Bigyan nyo lang ng konti mga police na magbabantay sa inyo at ilagay nyo agad sa bangko. Ilagay nyo agad sa bangko at invest nyo sa bangko para your money will work for you and not you work for money. Kumuha kayo ng mga insurances, lahat ng insurances na could protect you, and put your money outside, offshore nyo, katulad ng ginagawa ng iba. If you could do it, maybe little by little. Or you could invest some of your money to Maharlika Investment Fund. Okay? You could do that too. And yung wag yung bigay ng bigay, wag kayong bigay ng bigay, yung nanalo, no? Wag kayong bigay ng bigay. Kasi yung binigyan mo, maaaring dumating ang araw na ikaw ipagkakanulo ng mga yan. Okay?
Ganyan ang mga ugali ng mga ibang Pilipino. Gusto ko malaman yung identity na itong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure lahat na po on record yan, kung isusugpinan nyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Why you need to subpoena? Why you need to subpoena? May security ba kayo? Nanalo na yung tao eh. Ano pa ang gusto nyo? Huh? Hindi lahat eh gagawin nyo. At baka humingi pa kayo dyan. Irespeto nyo ang privacy ng isang tao. Ba't kayo isusubpoena? In the aid of legislation? Matagal na yan. Matagal na ongoing yan. Kailangan bigyan ng proteksyon ang mga winners ng Lotto. At ang Lotto ay marami natutulungan through the Philippine Charity Sweepstake Office. Okay? Okay? At yan ay maganda sa pag-unlad ng ating bayan. Yan, ang controversy nito ay misled by Maharlika. Yan talaga totoo. And the like that many people were quickly misled into believing by unverified sources on social media that the PCSO fake each Lotto draw winners, which is untrue. And this belief was largely driven by the digitally altered photo. In-altered yung photo for security. Mahirap bang intindihin yun? Okay? Ang ginawa yan is to protect the identity of the winner. Yan. At ang mga previous winner ay ganun din ang ginawa. Through their clothing, pinapalitan yung clothing. Kaya lang na-identify yung clothing dahil parati palang favorite isuot ng winner yan, no? Yan. Kahit na i-covered yung face. No? So, kasi ang nangyari dyan ay masyadong nagmamadali sa preparasyon na pagpapalit for security reason. Hindi yung agency medyo nagkamali dyan. Hindi yung artificial intelligence. Okay, thank you very much guys, and I do hope that I was able to contribute some to the resolution of this PCSO. Manatili kayong tumataya sa PCSO. Manalo, bumili kayo ng ticket, bumili kayo ng Lotto. It works for all the people, and you could assure that you could get assistance through PCSO. Mabuhay ang ating First Lady, mabuhay ang ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos Sr. Sa kaunlad ng Pilipinas, kailangan tayo magkakaisa-isa. Kalimutan muna ang politika, mas tagal pa ang politika, 2028 pa. It's time for us to work in order for us to grow and to achieve our goal for upper middle income country by year 2027. In God we trust, never hold your peace.